bagay na nararanasan po namin. Mabuti, Panginoon, di maganda man, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat tinuruan mo po kami patuloy na pasalamatan at nilalaan ka sa lahat ng pagkakataon sa buhay po namin. Salamat po, Ama, sa hapong ito, sa lugar, Panginoon, ng Amangyanan. Salamat sa iglesyang ito, sa New Life Ministry, Lord. Salamat na kami, Panginoon, ay patuloy mong sinasama, ginagabayan, pinalalakas at patuloy na ang aming pananampalataya sa iyo ay lumalago at lumalain, Panginoon. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa na narito, ang wala pa po dito, kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang buhay at patuloy na mangusap ang banal ng Espiritu sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa taglay na kalakasan na nagmumula sa iyo, panibagong sigla na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Nagtitiwala kami sa higit mo pang gagawin sa buhay po namin this 2023, Lord God. More and greater, Lord God, na patuloy mong gagawin sa iyong kagandahang loob, sa iyong mga tinapos sa mga gawa, Panginoon. Gagawa ka ng mga dakilang bagay, mga himala sa buhay po namin. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord God. Sa oras na ito kami pinatawag, nilinis mo na. Salamat na kami, Panginoon, may kapanatagan na umarap sa iyo at magbigay ng kapurihan sa iyong pagkanan ng kapangalan. Marami pong salamat na malaya po kami at walang sino man makakapigil sa aming sumayaw. Wala po kang makakapigil sa aming sumigaw, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong di nagamaliw na pag-ibig, laging sariwa sa bawat umaga, Panginoon. Nag-uumapaw, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa buhay po namin. Salamat na ikaw ang unang umibig sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Kami sasamba sa Espiritu at sa katotohanan sa oras nito. Patuloy mo kong sinasabi na manatili kami sa iyo at ang iyong mga salita ay manatili sa amin. At hindi po namin ang mga bagay at ipagkakalo po sa amin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Hinili po namin ang gabay at patnubay ng banal ng Espiritu Santo sa oras ito. Hallelujah. Tayo malaya. Pinalayan ng Panginoon. 2,000 years ago. Bigay natin ang ating pagpupulit pagsamba. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah.
Yes, Lord God. Ang unang mong sigaw ay natapos na. At aming sinisigaw ang katagumpayan mo, Panginoon, sa buhay po namin. Hallelujah, Lord God. Dakila ang pag-ibig mo. Hallelujah, Lord God. Patuloy po natin yakapin ang pag-ibig ng Panginoon sa oras na ito. Kumapit po tayo sa Kanya. Sabi sa Bible, tayong ibigatan sa ating mga pasali. At Kanya tayong pagpapahinahin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ang krus ng Kalbaryo ang siyang alaala na pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nawagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, binagi kamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Nalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Minsan pa, ang krus ng Kalbaryo, ang alaala na pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, binagi kamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig
Sigara po natin sa oras na ito. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, yes Lord. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais mo ang presensya, dakila pag-ibig mo, Jesus. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais mo ang presensya mo. Dako mo ng piling na sa iyo ay pintuto. Maghahari na nailig sa dakilang nalubig. Ikaw ay puno, buhay hinan. Upang biyaya ay maranasan sa Kalbaryo at sa pag-ibig na sa iyo ay pintuto. Kakailangan na nailig sa dakilang nalubig. Ikaw ay puno, buhay hinan. Upang biyaya ay maranasan sa Kalbaryo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo. Hindi yung lakas, kundi kagalingan sa ngalan mo. Yes, Lord. Kagalingan sa lakas mo, paraan. Oh, Kristo. Yes, Lord. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin mo mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa buhay ko namin. Hindi kami karapat-dapat, ngunit tinanggap mo at minahal.
Inalay mo ang iyong buhay, O Diyos, upang kami ay magtamo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. At yan ang sinisigaw namin, Panginoon, dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Dakila ang pag-ibig mo, magpakailanman. Taas ng ngalan ng Panginoon. Amen. Kung kaya po kung meron man pong pangalan na nagmamataas sa oras na ito, deklara po natin the name of Jesus, hindi ito yung makapanaig. At ito po ay malupig. Amen. Hallelujah. Hindi po yan, sabi mo kasi ako sabi hindi bagay sa'yo. Natalunan. Amen. Kaya po tayo talaga ngayon, excited tayo. Lalo-lalo na po, last Sunday, pinag-aralan po natin that whatever we do, pinag-usapan po natin last Sunday na whatever we do it out of love. Amen? Out of love. Our application and our duty sa Panginoon ay out of response at ginagawa po natin out of love. Kaya alam niyo po yung walang out of love, madaling matangay. Pag may nangyari, hindi nasisimba. Pag may nangyari, hindi na-attend. Pag may nangyari, hindi na mag-ministry, hindi na, tapos na kanilang buhay. Bakit po? Hindi po nila na-capture yung real meaning ng revelation of love. Amen? Ng Panginoon. Amen? Kaya sa hapon pong ito, napakaganda po nito at excited po ko sa topic po natin ngayon. Kasi po, sisimula po tayo ng panibagong series for 10 weeks. At ito po yung napakagandang series po ng pag-aaral po natin. Dahil ito po ang Sola Gratia. Yan po ay Spanish po yan. Na ang ibig ay, ano po yan? Latin po yan. Ang ibig sabihin po niyan ay by grace alone. Amen? Sola Gratia. Pero sa hapon pong ito, pag-uusapan po natin yung grace. Nakita niyo po, ano po, lahat po ng nasa title po na yan ay meron pong ibig sabihin. Dahil po ang grace message na natanggap po natin sa pagkakataon po ito, dapat po maging bakal na. Ano po bang bakal? Solid, di ba? Matatag, matibay. Ibig sabihin po, patatatagin po natin yung paniniwala natin sa mensahe ng biyaya at ilalagay po natin ito sa ating mga sarili upang makita po natin yung ganda. At hindi na tayo pabalik-balik sa biyaya, sa gawa na may biyaya o sa walang biyaya talaga, sa purong gawa. Hindi tayo pabalik-balik. At tayo, sinosolidify po natin, pinatatatag po natin yung ating pananampalataya sa mensahe ng biyaya. Kaya po maganda po yan. Actually po, hindi ko po napalitan kasi dyan eh. Pero ang subtitle po niyan ay Solid Truth, Solid Learning, Solid Grace-Filled Life. Kailangan solid na tayo ngayon. Hindi na tayo kagaya ni Simon na pasway-sway. Grace tayo ngayon, hindi tayo grace. Diba nga, natawa nga po ako nung sinabi ni Bishop, pinsan daw po ang mga simbahan dahil sa kadesperaduhan na talagang maiakay ang mga tao sa talagang tamang daan ay inihiram ang tungkol ni Moses at nagpapataw na ng batas. Pero tayo po hindi. Ang pag-aaral po natin ng Sola Gratia maglalagay sa atin na ito na talaga yung ating pananampalataya. Hello? Na hindi na tayo aalis-alis. O mixture, grace alone, ay no words, puro words tayo. Mapag-usapan po natin yan. Nandito na po tayo sa ating pag-aaral. Yan po ay module 7 ng ating pag-aaral sa phase 2. Yan po yung mga titles natin ng ating pag-aaral. Yan po ay halos 10 weeks po natin. Kasabay po na yan ang charito. Magkaduksong po kasi ang Sola Gratia at saka yung word na charito. Para hindi lamang po kayo sasabing charito. Pero hindi natin maintindihan ano bang ibig sabihin ng charito. Pero bago mo masabing charito, kailangan mo munang maunawaan yung ano ba talaga ang grace-filled message. Ano ba ang full grace? Dito po natin yan sasagutin. Amen? Ang sabi po dito, manalangin muna po tayo, Panginoon, salamat po sa hapon po ito. Nananampalataya po kami na sa 10
sa 5, sa 15, sa 20, sa 25, sa 100, kahit ano man ang bilang namin, Panginoon. Hindi po nakaatang sa bilang namin ang pagtuturo ng tamang biyaya, Panginoon. At naniniwala po kami na marahil konti kami dito pero may mga nakakapakinig sa amin sa broadcast at naniniwala po ko inaabot mo ang kanilang mga puso sa oras pong ito. Buksan mo po ang kanilang isip, buksan mo po ang kanilang pananaw upang hindi lamang po nila marinig ang mensahe ng biyaya kundi tumatak, magmarka at mamakat sa aming buhay ang mensaheng ito, Panginoon, na talaga namang sa buhay ko in this side of life, we are journeying sa iyo, Panginoon, na talagang meron po, nasasablay kami, mamimiss namin yung mark, but then, we will go back kung ano po ang aming pagkatawag, Panginoon, at hindi po kami liliko, hindi po namin sasayangin yung aming destiny moment, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw po'y magturo. Maitaas lamang ang pangalan ni Jesus, at marinig lamang ang mensahe ng mabuting balita sa oras pong ito. Wala na pong ibang mensahe maitaas. Hindi po ang mga jokes, hindi po ang mga example, kundi ang mensahe ng mabuting balita ang maihayag sa oras pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Corinthians 13:9-11, for we know in part. Sabi mo, alam ko yung parte. Diba? Ngayon sa buhay po natin ay meron tayong alam na parte lamang po yun ang kabuuan na pwede nating malaman. We know in part and we prophesy in part. But when completeness come, ang kabuuan daw po ay darating sa atin. What is part will disappear. When I was child, I'll talk like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I become man, I put the way of childhood behind me. Kaya po ito pong pag-aaral ng Sola Gratia, nakita niyo po yun, in-incubate muna po tayo for 6 module. Almost 13 weeks ng pag-aaral. Unti-unti, basic. Pinalam sa atin, ano ang kaligtasan, paano ma-born again, paano nang gagawin natin kapag tayo po ay na-born again, di ba yung ABC of salvation, what's next, kailangan hindi na tayo mamuhay sa kasalanan, di ba? Yan po yung tinuturo natin. Sumunod po, pinag-usapan natin na lumago tayo sa ating kaligtasan at tayo po ay humanap ng simbahang mag-aalaga sa atin na nagtuturo ng mensahe ng biyaya, sumamba sa makabibliyang kaparaanan, tama? At last Sunday, magministeryo. Mag-ministry tayo hindi dahil may nakukuha tayo, kundi tayo po ay may respond doon sa napakagandang biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Ngayon naman po, dahil po nagkaroon na tayo ng laman, kumbaga parang grade 5, parang 5 years old na, medyo nakakalakad na, marunong na magsalita, kailangan na po natin na umakto bilang isang mas patatag na Kristiyano. Kaya po yung mga pag-uusapan po natin ngayon, pampatatag ng ating pananampalataya, ano ba talaga ang full grace? Amen? Kung tatanungin ko po kayo ngayon, pag sinabi po full grace, ano pong sasabihin po natin kaya? Diba? Ay, full grace parang ano po yan, biyaya ng Diyos. Pero alam niyo po, mas malalim po ang full grace learning pag sinabi mo ng pong biyaya ng Diyos. Pero ano po ang sinabi yan, no? For now, we see only a reflection. Sabihin nyo nga po, reflection. Ano po ba ang Tagalog ng reflection? Di ba po yan po yung parang, ba Tagalog ng reflection? Di ba lagi lang, no? Parang larawan, ganun, pero reflection. As in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Sa Tagalog po, para maintindihan ng ibang, sabi po dito, sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan ng salamin. Tama po ba ito na doon sa mga pag-aaral po natin at pag-journey natin sa grace, may mga malalabo pa na katuruan sa atin. Tama? Pero sabi po dito, subalit darating ang araw, sabi niya darating ang araw, na ang lahat ay makikita natin ng harapan at sabi natin malinaw. Kaya po dahan-dahan hindi agad tayo nagturo na ano ang full grace.
nagkaroon muna tayo ng foundation na dapat yung kaligtasan mo ay sigurado ka. Na kahit anong mangyari, kahit pabalik-balik ka rin ka ng mundo, ligtas ka. Hello? At ang kaligtasan yun, hindi mo ginagamit para maging lisensya ng kasalanan. Kasi yun laging ibabato sa atin. Na kaya gusto natin ng grace kasi gusto natin yun na lisensya ng kasalanan. No! Alam natin yung risk of playing with sin, right? Not living in sin, but playing with sin. Ano yun? Diba yung risk na may natural consequence, may natural na consequence ang ating kasalanan. Ano pa, mamamatay ka ng maaga. Ano pa, malulus mo yung eternal rewards. Di ba? Hindi po salvation na eternal rewards kasi may rewards tayo sa langit. Malulus po natin ito. Sabi dito, bahagya lamang ang nalalaman po ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa atin. Next verse, sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6, Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn, sabi niyo, learn from us the meaning of saying, do not go beyond what is. Meron po tayong katagal sa pag-aaral po natin na the voice is, and the verse is the voice of God. Kapag hindi po na ipakita ang scripture, hindi po tayo obligadong maniwala. Tama? At kapag naipakita naman sa atin yung scripture, kailangan tignan po natin yung nauna, sumunod, at ano yung konteksto ng nilalaman na yon. Hello? Hello? Kaya hindi tayo basta-basta napakapala doon natin kasi dito po, sinasama po natin kayo sa pagluluto at paghahain ng isang putahe. Yun po yung message. Inihimay po natin, dinadahan-dahan at ito po, mas dadahan-dahanin pa po natin kasi gusto ko po pumiga na kaalamang nanggagaling sa Panginoon at yun ay intake natin at manuot po yun sa atin. Hello? At sabi po yan, do not go beyond what is written dahil walang mas mataas kaysa sa otoridad ng Bible. Hello? Kapag hindi nasa Bible ang katuruan, hindi tayo obligadong maniwala. Hello? At meron namang nag-out of context sa pastor dyan, sabi yan, do not go beyond what is written, kaya huwag na tayo mag-aral. Kasi lalagpas tayo, maliho yun. Kailangan po bilang isang mag-aaral ng biyaya, aral tayo ng aral. In our studying, mababago po ang buhay natin. Amen? Isa po, tutuyain tayo ng iba. Yan ba yung mga nag-aaral? Yan ba yung mga Kristyano? Yan lang. Meron po tayong process. Amen? May process. Kaya nga po, di ba sabi doon, ang prutas ng banal na espiritu ay nasa atin. Pero kapag i-display mo yon, ipinakita mo yon, maturity comes. Ibig sabihin, masasabi mo mature ang isang tao kapag displayed ang fruit of the Holy Spirit. Hello? Amen? Ano po ang prutas ng banal na espiritu? Is love. Wala na pong iba. Is love. Singular lang yan. Pero pag meron kang love, meron kang patient, may long-suffering, meron kang kindness, meron tayong self-control, di ba? Pinag-aralan mo natin yan. So, ito po ang napakalagang bagay po sa puntong ito. Why learning full grace is important? Bakit ba importante ang pag-aaral ng full grace? Hello? Para hindi tayo palipat-lipat ng turo. Isang turo lang mo tayo. Amen? Hindi na tayo makikinig. Hindi ko sinasabi, hindi po natin kaklaruin ko lamang po hindi po natin kinakancel yung ibang pastor. Ang kinakancel po natin yung message. Malinaw po tayo dyan wala pong sasabi, hindi, bawal na po kung makinig sa mga ibang pastor Walang po ganunan, ha? Ang kinakancel po natin yung katuruan. Kasi po, tinag-aaralan po natin yung katuruan para lumago tayo. Hindi tayo, makapakinig ka ng ganito, eto na naman paniniwala mo, makapakinig ka ng ganito, eto na naman. Walang paninindigan. Kaya po, lalago ang mensahe ng biyaya at kayo rin po ay makakapag-share ng message of full grace. Kasi alam na alam nyo. Hello? Kaya yung iba bumabalik at hindi nila maintindihan yung full grace kasi ayaw nila mag-stick sa isang message. And I thank you. I thank God kasi po tayo po'y mag-i-stick for 10 weeks. Sabi mo sa tabi, walang iwanan. Walang absent. 10 linggo. Kasi para po maintindihan natin yung full grace Pag umabsent,
Kasi po yung bawat mensahe po nakapatong sa susunod. Kapag na-miss nyo po yun, sa totoo lang, nanonood po ba kayo ng broadcast natin? Hindi. Sa totoo lang po, sa totoo lang, hindi na, di ba? Busy na. Naunawaan ko po yun. Pero nandun lang po yun. Pag na-miss nyo, balikan nyo lang ho. Nakatitle naman po lahat ng yan. Kung may na-miss po kayo. Ngayon po, ano po ang una po natin malaman? Bakit po natin kailangan matutunan ng full grace? Being learner of grace makes you, ulitin nga po natin, being learner of grace makes you, ano po ba yung sa Tagalog diligent? Masipag. Hello? Masipag. Hello? Ang pagiging mag-aaral daw ng biyaya ay mapangyayari sa ating buhay ang kasipagan. Amen? Sabi po dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pero po, makikita nyo po yan yung comparison of verses. Ang sabi po sa 2 Corinthians 2:15 sa King James Version, study. Pero yung Greek word po niyan ay kapareho din ng Greek word ng 2 Timothy 2:15 ng New King James Version. Ang sabi po, be diligent. Maging masipag ka sa pag-aaral upang maipakita mo na tama at tumpak yung pag-aaral at maituturo mo sa iba. Hello? Kaya po alam nyo, eto pa, I will make a statement, hindi po kailangan magpastor ang pastor na tamal mag-aral. Kasi po ang ultimate na trabaho ng pastor, bukod sa pangalagaan ng simbahan at ang mga miyembro ay mag-aral ng salita ng Diyos. Wala na pong iba. Yun po ang dapat ginagawa ng pastor. Mag-aral, mag-aral, mag-aral. Kasi paano natin maipe-present? Kaya nga di ba sabi sa James, hahatulan ng mas mahigpit ang mga nagtuturo. Kayo po magtuturo din kayo sa susunod na mga pagkakataon. Pero kailangan po maging masipag tayo na ipresenta ang ating buhay sa Panginoon. Bakit? Kailangan po tama. Wala pong error ang mali sa salita ng Diyos. Kasi po ang tinuturo natin yung mismong mensahe niya. Paano tayong dapat magkamali doon? Pag nalagyan natin ng konting gawa yung biyaya, hindi na po yung biyaya. Kaya kailangan natin maituro ang mensahe ng biyaya at maituturo lamang po natin yun kapag tayo po'y naging masipag. Hello? Alam niyo po, ito na po yung panahon, pag din po natin naintindihan, nandito po ako, after po, ipaulit niyo po, walang problema. Kasi kailangan po nating matutunan to eh. Hindi tayo gagalaw. Ang simbahan ito ay hindi gagalaw kapag hindi natin natutunan ng pinakamensahe. Hello? Kaya sipagan mo natin. Pwede mo kayo magtanong, i-PM nyo po. Basta ano ba itong iuulit ko kasi yung message nung Sunday, hindi ko magets talaga to. Message ko po kayo. Pagtulong-tulungan mo natin ito. Kasi gusto ko po makita ang bawat isa po sa atin nag-lead ng mga Bible study. Mga small groups. Kahit mga musicians. Hindi lang tayo para mag-ministry lamang dito. Kailangan natin humayo. Kasi po ang ultimate mission natin sa mundo pong ito, hindi sumamba, hindi mag-fellowship, hindi mag-church lang. Ang ultimate mission po natin is to evangelize and make disciple. Nothing else, nothing more, nothing else. Amen? Wala pong ibang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Bakit? Pag nasa langit na tayo, evangelize mo yung kapatid mo, tanggapin mo si Kristo. May ganunan ba? Nasa langit na kayo, tama mali? Tama? Kaya hindi ang ultimate natin ay pagsamba or fellowship or mag-small group. Hindi. Ang ultimate goal ho natin ay to make disciple. Paano ka gagawa ng disipulo kung hindi ka masipag mag-aral ng salita ng Diyos? Maipakita mo na talagang approve ka sa Panginoon. Hindi para ikaw ay tanggapin niya. Pero Lord, dahil sa biyaya mong natanggap ko, ito na po yung response ko. Talagang aaralin ko yung salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po diba, ang sabi po dyan, diligence o yung kasipagan is not something added to grace. Hindi po natin dinadagdag ang kasipagan sa biyaya. Ang biyaya mismo ang
sigasig sa'yo. Hello? Magpapasipag sa'yo. Magiging masipag kapag ang biyaya ng Panginoon ay nasa iyo. Napakagandang verse po nito. Basahin po natin. Eto, sana po ito na po ang ating memory verse ngayon. Maging memory favorite verse natin. Sabi po sa 1 Corinthians 15:10, ang sabi po dyan, but by the grace of God. Kanino pong biyaya? Biyaya ng Diyos. I am what I am, and His grace to me was not without. Ibig sabihin yung biyaya sa iyo ng Panginoon, hindi yun nasa iyo para walang epekto. Ang biyaya ng Panginoon kapag ikaw ay nanatili, nag-incubate, talagang nilupog mo yung sarili mo sa biyaya niya. Hindi pa pwedeng walang epekto sa buhay mo. Kung hindi tayo mabait ngayon, pag lumalim tayo sa biyaya, mabait tayo. Amen? Hindi po dahil kailangan natin maging mabait, pero pinabait tayo ng Panginoon. Amen? Mga mababait kay Kristo. Amen? Ang sabi po dito, no. I work harder than all of. Sino ba nagsasabi nito? Si Paul. Naging mas masipag daw si Paul. Kaya siya nagsisipag kesa sa iba. Kasi naintindihan niya. Not I, but the grace of God that was with. Ibig sabihin niyo, nagpapasipag sa kanya kesa sa iba, hindi sa sarili niyang lakas. Kasi kapag sa sarili niyang lakas, glory to me. Pero kapag sa biyaya lamang yung kalakasan, yung pag-ministry, yung pagbibigay, yung pagpunta dito, yung pag-ibig mo sa kapwa mo ay dahil sa biyaya ng Panginoon. It is all glory to God. Solid gloria. Kaya alam niyo po, kapag lubog tayo sa biyaya ng Panginoon, walang mayabang na Kristiyano. Hello? Alam niyo po ba ang original sin? Pride. Alam niyo po yung gitna ng pride? Ay. Di ba po manilig ang mundong ito sa ay? Sa totoo lang. Totoo lang po pagkakain po ba kayo? Sabi mo, tipo mo nga. May ganun po ba tayo? Sino ang nasusuko? Pero lang bata. Kasi siyempre susuko mo yun. Pero pag talagang kakain ka at may kasama ko, sabi mo, uy, tikman mo nga, masarap to. Hindi mo pa natikman. Sino ang unang titikim? Ikaw. Kasi nga ay mentality. Right? Ay, kaya ang original sin na dapat puksain natin, pride. Lahat ng mga minister, mga lingkod ng Panginoon at maging mga Kristiyano, kaya sila bumabagsak dahil sa pride. Wala kong iba. Bakit ano po ba ang kasalanan ng pinabagsakan ni Lucifer? Pride. Biruin mo, wala namang pride dati, pero siya nagka-pride siya. Ay, pride chicken. Diba? Na fried chicken talaga siya sa hell. Right? Kaya nga po tayo po, nagsisipag tayo, kung masipag po tayo sa ministry, thanks be to God. Amen? Kung masipag tayo sa ministry, sa Diyos ang lahat ng papuri. Kaya alam niyo po, pinag-usapan po namin ito, may nakakasharean po sa biyaya ng Panginoon. Kaya po tayo minsan naka-burn out kasi hindi natin ginagawa out of love. Kahit walang tumutulong sa'yo, basta nagsisipag ka dahil sa biyaya. Alam niyo po ang temptation, laging papasok. Pero sabihin lang natin, dahil sa biyaya ng Panginoon. It is always an opportunity to work with God. Amen? Sino ba naman tayo? Right? Sino ba naman tayo? Kaya may mga nagsasabi ng pastor, kayo naman, nagpapatayo kayo ng mga hindi karapat-dapat. Sino bang karapat-dapat? Right? Sino bang karapat-dapat? Kung karapat-dapat ang titignan sa pagtayo sa harapan, walang tatayo, maging sila hindi pwedeng tumayo. Right? Kasi wala namang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya lang tayo naging karapat-dapat dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Kaya ang dapat na papuri ay sa Kanya lamang sa bawat pagtayo natin. Amen. Kapag tayo po binigyan ng pagkakataong manalangin, o kung anumang pagkakataon, yun po ay pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo yun. Hindi po tayo dapat, kasi ganito
Kaya ako na buksan niyang ang ganda-ganda niyang Bible study na yun kasi ako yung namumuna. Talagang matalino ko, mag-strategy, no. Lahat ng nasa atin, glory to God. Glory to God. Alam niyo po, pag ganun po yung attitude natin, humble tayo. Ang humble po, hindi po yung kimen. Humble. Hindi po ganun. Ang humble po, sinasabi natin, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Basahin po natin ulit ito sa muling pagkakataon. But by the grace of God, I am what I am, and by His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Hallelujah. Next verse, ang sabi po dito, you study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scripture that testify about me. Kaya po, whenever time we study the scripture correctly, we testify Him correctly. Amen? Kung gusto natin ipangaral, ipahayag ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, we need to study diligently, handle the scripture diligently sa ating buhay. Ang sabi po dito, number 2, why do we need to diligently study? Number 2 po ito. Ang sabi po dyan, so we can rightly divide the scripture. Nakita niyo po, napakagaling po ng Panginoon eh. Ba't hindi pwedeng add? Kasi ang add sa Tagalog, dagdagan. Ba't hindi subtract? Kasi bawasan. Hindi rin multiply. Kasi ang multiply, depende. Ibig sabihin doble halos, triple, kaya nga multiply by 3, by 4. Ibig sabihin, mas dumadami pa. Ang kailangan natin gawin sa salita ng Panginoon ay hatiin. At hatiin ng tama. Hello? Di ba, kung may pizza pie, sabi nga ng mama, ito pizza pie. Ang pizza pie na hindi hinati ng tama, magkakagalit-galit. Tama? Kailangan yan ihati yun na kung, kasi may 6 cut, may 8 cut. Dapat tama yung hati kasi nga naman, pag gano'n mo, ba't ganito lang sa akin? Nasa yun na lahat ng mga sahog. Sa akin, parang puro pie, yung pinaka-crust. Sa'yo, puro hatiin ng tama. Kasi pag hindi natin hinati ng tama ang salita ng Panginoon, maiiba ang meaning. At pag naiba ang meaning, maiiba ang application. Pag namali ang application, mali ang buhay. Right? Kaya nung sinabi nila, oh, bawal na pa, hindi na pala kailangan humingi ng tawad para patawarin. Pag kinuha mo lang yung word without the context na hindi yung totoo. Kailangan mo pa rin mag-confess, pero ang pagko-confess natin ay para maitatak sa isip natin, mali yung ginawa natin. That's the real confession sin. Pero para magko-confess ka ng kasalanan, para patawarin ka, hindi yun. Pinatawad ka na, kaya magko-confess ka ng kasalanan. Amen? Yun po yun. Ang sabi po din, number 2, being learner of grace teach you how to handle the scripture correctly. Pag-usapan po natin yung hermeneutics. Pasensya na ako, kailangan ko po talaga itong daanan. Kahit medyo kakaiba yung mga words na nakikita nyo. Tingnan mo natin. Ang sabi ko, ang hermeneutics daw is the science and art by which the meaning of the text is discovered. Kailangan po ito ng mga pastor, kailangan nyo rin po ito sa pag-aaral. Ang hermeneutics po ay subject ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po yung dalawang naka-yellow dyan? Sabi po dyan, science and art. Pag sinabi pong science, meron po yung law and principle. Ibig sabihin, pag nag-aaral ka, may sinusundan kang guide. Na hindi lang to basta ma-explain mo lang to, sabi ko eh. For me hindi pwedeng gano'n. Hindi tayo si Moshi. For me hindi pwedeng for me. Meron pong meaning ang text. May iisang meaning po ang text. Pero pag sinabi namang art, singing sa Tagalog. Ano ang singing? Proper way of doing it. Ibig sabihin may tamang gawin para gawin yon. Meron po bang lahat ba marunong sumayaw? Marunong ka rin kasi gumanyan or ano. Pwede yan, sayaw yan, diba parang pabudots ka na. Pero yung magaling sumayaw at may tamang pagsayaw, may mga talagang taong ganon. Diba? Parang
ang graceful nilang sumayaw, parang hindi kawayan gumaganon-ganon lang, di ba? Pero nung gumanyan-ganyan ka lang, sayaw na yan eh, di ba? Medyo minsan nga hindi tayo tugma dun sa ano. Kasi sabi, may tama rin pag-i-interpret ng salita ng Panginoon. Hindi ka lang basta ma-interpret mo lang. Tama? Yun po ang hermeneutics. Pinalinaw ko po ang hermeneutics po ay science and art. Ibig sabihin po, pag-aaral from which the text is... Ano yung word? Ano po yung word? Ano po ba yung sa Tagalog ng discover? I-discover. Madiscover. Hindi bigyang paliwanag. Hello? Hindi pakahulugan. Hindi magbigay ng opinion. Kundi i-discover mo yung talagang meaning ng salitang yon. Yun po ang hermeneutics. May tamang gawin, may principle, at merong tamang gagawin or paraan ng paggawa ng pag-discover sa salita ng Diyos. Ito po yung dalawang salita na dapat po natin maintindihan. Sa hermeneutics, meron tayong eisegesis at exegesis. Ang ibig sabihin po ng eis, mula sa labas, magbibigay tayo ng opinion papasok sa salita ng Diyos. Sino po yung mga gumagawa? Ginugel, William Webster, sabi ni ganito, sabi ni ganito. Ngayon, yung opinion nun, pinapasok sa salita ng Panginoon na ibang meaning kasi gumamit ng meaning sa labas kesa sa loob. Ngayon, ang exegesis naman, yung pinaka ibig sabihin ng salita ng Panginoon, diniscover mo, pinalabas mo sa text. Yun po yung tama. Mula sa loob, papalabas, hindi mula sa labas, papaloob. Naiintindihan po natin. Kasi simplihin ko pa po, sa exegesis, bawal ang opinion. Opinion ho ito. Malinaw ko pag sinabing eisegesis, opinion, haka-haka, sariling explanation. Pag exegesis, kung ano talaga ang explanation ng Bible, yun. Malinaw at malabo. Malinaw po, di ba? Ibig sabihin ng eisegesis, nag-opinion ka lang. Di ba dati ganyan tayo? Pero ngayon, wag naman natin gawin sister, ano sa palagay mo yung salita ng Diyos? Di ba ganyan tayo dati? May babasahin verse, kunwari, Genesis chapter 1. Kanya-kanya, anong pagkahulugan mo sa nabasa mo? Di ba ganyan mo tayo? Eisegesis po yun. Ibig sabihin, opinion mo lang yan. Kaya, ito po ang palagay ko. Yung susunod, ito po yung palagay ko. Yung pangatlo, hindi na mapalagay. Kasi hindi niya na maintindihan, ano ba talaga yung paliwanag doon. Kaya bawal ang sariling opinion. Bawal ang sariling haka-haka. Bawal ang chismis sa salita ng Diyos. Narinig ko kasi si Pastor Ganto, pag-aralan mo, tignan mo, nandun ba talaga? At kapag nakita mo sa verse, tignan mo yung nauna, yung nahuli, at yung buong kabuuan ng pag-aaral. Kaya po ang pag-aaral, inuupuan. Hello? Hindi lang basta narinig natin sa pumosong pastor, kukunin na natin kasi pumosong pastor. Yun, hindi. I-check mo. Alam niyo po, kahit si Bishop Emmy, pag nakikinig po ako ng broadcast si Bishop, sine-check ko po sa Bible. Minsan nga po nagkakamali pa kung anong chapter at verse. Pero typographical error lang po yun. Pero ganun po ang aking. Ang mali yung ginamit ni Bishop dapat. Pero same, naman. Dapat ganun tayo. Hindi lang pinakita dito. Ayan na yun. Check mo sa Bible. May Bible naman po tayo, right? May Bible sa cellphone. May Bible na physical. Check po. Huwag maniyang magtanong. Magagalit Susan Roses, baka mabuhay yun, di ba? Mahirap na. Kaya dapat tama tayo mag-interpret. I-discover po natin. Ang Bible po ay may natural division. Meron pong Old Testament at meron pong New Testament po to, New Testament. Ang Old Testament po ay Old Covenant, pero hindi po lahat ng nasa Old Testament ay Old Covenant. Tumalon ho yan dun sa nasa New Testament hanggang sa John, hanggang yung chapter po na namatay si Jesus, Old Testament po yun. Kaya si Jesus po nabuhay sa Old Covenant. Hindi po siya New Covenant. Kasi siya po mismo ang New Covenant. Nung namatay siya, New Covenant na. Ang Old Testament ay shadow. Alam niyo po yung shadow? Anino.
Ang anino po ba nasaan? Nasa harapan o nasa likod? Depende sa ilaw. Pag ang ilaw mo ay nasa likod, syempre ang shadow mo ay nasa harap. Pero ang ilaw mo nasa harapan, ang shadow mo ay nasa likod. Alam niyo po ba, nung wala pa si Jesus, ang ilaw natin nasa likod. Kaya ang kanilang tungtungan ay batas. Pag nagkamali sila sa batas, patay. Pero dahil si Jesus ay namatay na sa krus ng Kalbaryo, ang ilaw na natin nasa harapan. So ang shadow nasa likod. Sino na pong susundan natin? Yung ilaw. Di ba po pag may tunnel, paano malalaman doon ang tamang labasan? Kasi may ilaw. Susundan mo syempre yung ano. Kaya di ba ang ginagawa natin pag pinasukan tayo ng insekto sa tenga, tatakpan yun dito, tapos hindi ka hihinga. Diba? Tapos para makita na, ito yung tamang labasan. Kulang na lang, lagyan mo ng exit, dito ilalabas. Ganun din po tayo. Nung namatay si Yesu Cristo sa krus ng Kalbaryo, ang ilaw po natin nasa harapan na. So, ang ating batas at pagsunod ay ito nang nasa harapan. Pero maraming churches, gustong lumilikod. Ano po bang nangyayari sa lumilingon? Bukod po sa na-stiff neck, nagiging asin. Nagiging asin ang lumilingon, di ba? Di po yan. Sabi ko lang po wala po yun sa ano. Okay? Pero po tamang konsepto rin, tama? Ibig sabihin naglalaho, nagpe-perish. Di ba? Na-segue pa natin yun. So, why learning full grace is important? Number 3, unveiling happen when you become learner of grace. Alam niyo po, mabubuksan po yung ating mga mata kapag tayo po ay nanatiling mga estudyante ng biyaya. Sa totoo lang po, nung una niyo po napakinggan yung grace, naniwala ba kayo agad? Mahalin-mahal niyo lang po ako. Pero hindi, aaminin ko po, hindi niyo po naunawaan yun. Tama, mali? Tama. Kahit po ako. Wala pong unang nakarinig ng mensahe ng mabuting balita ng biyaya ng Panginoon. Naunawaan niya agad. Kasi po sabi po dito, ngunit ang ipinangangaral namin, Pablo nagsasalita, ay si Kristo na ipinako sa krus. Ano po yung ipinangangaral na? Message of the cross. Message of full grace. Yan po ang full grace. Isa lang po mensahe ng full grace, tinapos na gawa ng Panginoon. Kaya nga po mapapansin nyo, tayo po ay magaling na, hindi pagagalingin. Tayo po ay mayaman na, hindi payayamanin. Tayo po ay pinatawad na, hindi patatawarin. Tayo po ay banal na, hindi babanalin. Ibig sabihin lahat po ng meron tayo ngayon, tapos na. Kaya nga po tinapos na gawa ng Diyos. Right? Yun po yung full grace. Na para sa mga Hudyo ay isang kapitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. So, balik sa mga tinawag na Diyos. Sino po ba ang tinawag ng Diyos? The church. Tayo yun. Maging Hudyo o maging Grego. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng ayun na po, kahit hindi po natin explain yan. Yung ipinapangarap mo si Cruz, ang krus at tinapos ang gawa ni Kristo, kapangyarihan at karunungan na nanggagaling sa Diyos. Patayan natin ang message of full grace, right? Kung ito yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos, bakit hindi natin ituturo? Tama? Lumilinaw po, ang sabi ko dito, mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang magandang balitang ipinangaral ko'y hindi katha ng tao. Hindi ito tinanggap mula sa tao at hindi ito itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Kristo Jesus mismo ang naghayag nito sa akin. Maganda pong pag-usapan yan. Meron po tayong 4 na dapat pong makita dun sa verse na yon. Una, not man-made. Hindi gawa ng tao. Kaya po ang message of full grace ay hindi po module. Hello? Hindi lamang po basta doktrina. Hello? Kasi hindi siya gawa ng tao. Ito ay bigay na, hindi rin bigay ng hindi nang galing sa tao ang message of full grace. Kasi nga hindi maintindihan ng tao paano manggagaling sa tao. Tama, mali? Right? At hindi tuturo ng but God given through the revelation from Jesus Christ. Alam niyo po, hindi niyo po mauunawaan
ang tinapos ng gawa, libang ipaunawa ito sa atin. Hello? Libang ipaunawa. Kahit sino pa po, kahit si Bishop Emmy pa yung tumayo dito, kahit kung sino pang pinakamagaling sa larangan ng pagtuturang tumayo dito, unless hindi ito ipinakita sa atin ng Panginoon Jesucristo, hindi natin ito mauunawaan. Gusto niyo po ng verse? Bibigyan ko po kayo ng verse. Sabi po dito, I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by, ano po ang revelation? Apocalypse, ang ibig sabihin ay unveiling, taking the cover. Merong takip yung mata mo. Si Paul, nung hindi siya naniniwala sa tinapos ng gawa ng Panginoon, may takip siya. Hindi nga siya naniniwala kay Jesus at alam niyo po ba ang chismis? Isa pa si Paul sa nagpapatay kay, hindi lang kay Stephen, maging kay Jesus. Kasi ganito sa mga Kristiyano. Pero chismis pa lang po yun sa atin kasi nga wala naman siya sa Bible. Theory lang yun ng mga theologian na isa siya sa mga nagpapatay kay Jesus. O wag niyo akong ikot ha. Mga sabi ko ni Pastor sa New Life ang chismis si Saul daw po nagpapatay kay Jesus. Theory lang po yun ng mga theologian. Okay? So yung unveiling, wala siya hindi siya naniniwala. Pero nung kinatagpo siya ng Yeso Cristo, ang sabi sa verse, may lumaglag na parang kaliskis ng isda sa kanyang mata. Alam niyo po yun yung covering. Kapag naunawaan po natin ang message of grace, nawala na yung kaliskis sa ating mga mata. Hindi po pag natitinda kayo ng isda at nakalansikan kayo, hindi po yun yung kaliskis na yun. Meron po tayong spiritual na kaliskis. Ibig sabihin, hindi natin maunawaan talaga kahit anong gawa natin. Di bang ipaunawa sa atin ito ng Panginoon Jesucristo. Ang sabi po dito, the gospel of grace is a revelation. Unless the Lord reveals it to you, there is no way you can understand it. Sabi po dito, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and kaya po tayo po pag nagtuturo tayo ng message of full grace, di ba buhay na buhay? Parang nabubuhay ka. Parang buhay na buhay tayo. Kaya sabi pa po dito, He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Then, He opened their... Sino po yung He dito? Si Jesus. Si Jesus. Si Jesus mismo nag-open ang kanilang kaisipan para maintindihan nila ang kasulatan. Kaya hingin natin sa Panginoon Jesucristo, Lord, nag-aaral po ako ng biyaya mo, ipaunawa mo po sa akin ang iyong salita. Kababaan po ba yun ng loob? Yes. Kasi umaasa lamang tayo sa kanyang pagbubukas ng ating isipan. Hello? Sabi po dito, one of those listening was woman from the city of Regia named Lydia. Matatapos na po ako. A dealer in a purple cloth. She was a worshiper of God. Worship leader itong si Aling Lydia. The Lord opened. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso para ma-receive ang salita ni Paul. Ano po yung salita ni Paul po dyan? The gospel of grace, the message of the cross. Kaya po tayo po, hihingin po natin later na buksan na atin. Kaya po marami pong mga Kristiyano, marami po nalulungkot po, kasi po naghahanap po ako ng mga churches na naka-extend na kay Bishop dito sa Santa Maria. Kasi nga po, ang ginagawa po natin, ang vision natin, full grace Santa Maria. Hindi po natin kaya yun ng tayo lamang. Kaya kailangan po natin ng tulong ng ibang mga churches na para sila po sa area na yun, sila na po yung mag-evangelize nun. At maging full grace na yung, kunwari, tayo nasa Kamangyanan, sila nasa Paraga, o sila na mag-evangelize nun. Hindi po tayo yung, tayo, wala pong ganon. Hindi po tayo, ang mahilig sa bida ay sa Jollibee pupunta. Amen. Tayo po, ako gusto ko makutuloy. Yun po kasi brand ko dati. Okay. So sabi po dyan, always learning but never able to come to the knowledge of truth. Bakit po sila hindi maintindihan yung katotohanan? Kasi po, talaga pong hindi naman po sila natuto pa at hindi pa nabubuksan ang kanilang isipan. Kaya po tayo,
Ito po ang babala, bago po tayo magtapos. Bawal makipagtalo. Bakit ka magsasalita sa taong patay? Kahit sabihin mo, alam mo ba taong patay, ito ang Greek word niyan, ito ang Hebrew word niyan, hindi ka maunawaan nun. Kaya nonsense ang pakikipag-argue sa mga taong hindi pa nabubuksan sa mensahe ng biyaya. May mga pastor ang hihiling makipagtalo, pero ayaw na naman nilang tumanggap ng katotohanan. Ganito na lang. Ituro mo yung katotohanan sinasabi mo, ituturo ko yung katotohanan sinasabi, hayaan mo yung mga tao ang mag-respond sa katotohanan sinasabi natin. Amen? May naninira? Wala. Kung gano'n ang mentality natin, hindi natin kailangan magsira. Mga Kristiyano naghihilahan, nakakalungkot. Amen? Hindi natin kailangan magsiraan. Bakit? Lalo na pag si Kristo ang ating tinuturo. So ano po ang big idea sa hapon mong ito? In Christ, I will be a learner of grace. Ibig sabihin tayo po yung mga mag-aaral ng biyaya. Ano po ulit yung tatlong bahagi na bakit po importante ang pag-aaral ng biyaya ng Panginoon? Number 1, being a learner of grace makes you diligent. Nagiging masipag po tayo. Number 2, being learner of grace teach you how to handle the scripture correctly. Ibig sabihin po, tama yung hati natin sa salita ng Panginoon. Hindi tayo bara-bara, opinion, kuro-kuro, chismis. At number 3, ano pong kalagahan natin? Unveiling happen when you become learner of grace. Kaya po, tuloy-tuloy lang. Walang a-absent. Amen? Alam nyo, maniniwala po ako dito. Yung mga sa life application nyo, konti-konti lang yung sinasabi natin. Kapag tayo po'y nagpatuloy, ay grabe. Piling ko maituturo nyo na yung mga dapat nyo ituro. Amen? So tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Worship po God. Hallelujah. Worship. Amen. Hallelujah. Simpleng mensahe, Panginoon. Ngunit dalangin ko, Panginoon, patuloy ko na tumata at patuloy ko na naluot sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Worship po God. Mawit po muli po tayo. Napakaganda po ng awitin natin kanina. Sabi po doon, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko'y mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dakila ka, pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Pangalan si Claire. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Abot lahat, pinalitan ang pagdurusa, pati kahirapan at lason ng kamatayan. Kaaway ay pinasak ng tuluyan, papuri sa dakilang mangingibig. Diniglara po natin ito, tinabot lahat. Pinalitan ang pagdurusa, di kahirapan, lason ng kamatayan. Kaaway ay pinasak ng tuluyan, dakilang mangingibig.
Tayo po'y nanako sa communion sa oras kong ito. Hallelujah, Lord. Aming duling-dulikha sa hapon, Panginoon ito, ay malakas sa ating mga buhay. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Oh, Kristo. Ay, tara po natin naman. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Oh, Kristo. Tinatanggap namin, Panginoon, ang kagalingan, kapatawaran, ang aming kabuuan, namin sa iyo lamang, Panginoon, na sa aming pagtanggap, Panginoon, na mga commitment elements na ito'y sinasabi po namin, Panginoon, salamat, sapagkat sumagal po kami ng lubos-lubos sa iyo. Church, let us accept this communion element. Let's partake. Maraming pagpapala sa hapong ito sa bawat isa. Tunay nga po na dahil tayo ay sa araw-araw ng buhay natin, sobrang na-experience natin yung biyaya ng Diyos. At alam natin na unang nagbigay ang Diyos, kaya ito yung response natin sa Kanya. Yung ating pagbibigay sa Kanyang gawain. Hawakan natin yung ating mga blue envelope, yung ating mga tithes, at ipanalangin natin ito. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos, maraming pong salamat, Lord, na tunay po, Ama, na sa kabila, O Diyos, ng mga nangyayari, nagiging mahal, O Diyos, ang mga bilihin, ngunit, Panginoon, sa iyong biyaya, ay hindi namin ito nararamdaman. Ang nararamdaman namin, O Diyos, ay ang iyong napakabiyayang pagpapala po sa bawat isa. Hallelujah, Jesus. Na tunay po, Ama, na pag-isip pa lamang namin, Lord, sa umaga, kami, Panginoon, ay pinagpala mo na at pinamurahan sa lahat ng bagay. Kaya in our return, Lord, in our response to you, Lord, magbibigay kami, Panginoon, ng may ngiti sa aming mga labi, sapagkat sobra naming naranasan ang iyong biyaya sa aming mga buhay. Like ang Macedonian people, Lord, na sa kabila, Panginoon, ng mga may pangyayari, Lord. Hallelujah, Jesus. Kami, Panginoon, ay may ngiti, may saya sa aming mga puso na magbibigay sa iyong gawain, O Diyos. Salamat po, Ama. At alam namin, Panginoon, na ang mga pera ito, mga salabi ito, Lord, itunay po, Ama, na magagamit lamang sa ikaluluwalhati ng iyong bahay sa bahay, O Diyos. Maraming pong salamat, Ama, sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba at pagluwalhati sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Alam sa Kanya! Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng aming handog para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa biyaya mo na tinanggap namin sa oras na ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus.